Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito na naman po tayo mga idol para muling magkasama-sama sa maikling programang ito. Shoutout muna sa inyo sa mga kayong panig ng ating bansa na roon. Nawa mga idol ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Bueno mga idol, ang paksa ng ating tatalakayin yung napapabalita tungkol sa MPAX. Oo. Merong ipinakita kanina, napanood natin sa kapwa natin vlogger na di umano kumakalat na naman itong sakit na ito. At nakikita naman daw na ipatutupad yung face mask. Ngayon mga idol, ang sakit na MPAX hindi ito katulad ng yung nangyari noong nakaraang pandemic na COVID. Kaya wala kinalaman dito yung sinasabi nila na face mask. Kaya sabi nga nung vlogger na nag-content ito kanina, napanood natin, marami na naman ang kikita niya pag pina-implement nila yung face mask. O baka mauwi na naman, maging negosyo na naman itong sakit na kumakalat na to. Pero napanood din natin kanina sa balita na walang katotohanan yung mga kumakalat na balita na magkakaroon ng lockdown at saka yung face mask na yan. At una nga naman, yung virus na yan na kumakalat, hindi siya airborne. O kasi parang mga bulutong parang mga ketong. Kaya nga ako, ang akin, ibig na i-lockdown, kasi may mga panukalang baka mag-lockdown daw, hindi dapat i-lockdown. Ang pinaka-remedyo dyan, pag talagang kumakalat na yung ganyang sakit, lahat ng kumakalat sa kalye na may ganyang sakit, daputin. O, tsaka yun ang i-quarantine. Di ba, tama? Para wag makahawa. Kasi yan, totoo na, mga idol, mabahahawa ka na naman dyan kung mapapadikit ka doon sa may ganyang sakit. Oo. Yung body contact. Pero yung magkakaharap lang kayo ng ganyan, basta huwag ka lang niyang hahawakan, huwag ka lang niyang yayapusin, hindi ka mahahawa dyan. Di ba mga idol? Kaya walang kaugnayan dyan yung lockdown. Kasi ba't mo yung lockdown? Sabi nga nung gano'n kanina, yung taga DOH, huwag na raw paniwalaan yung mga gano'ng kumakalat na balita dahil yon fake news. Mabuti lang itong ating DOH ngayon, hindi katulad ni Duque. Kung si Duque pa ang ating DOH, malamang yung face mask na yan, mauwi pati sa face shield yan. At malamang i-lockdown na naman. Pero ang ating Pangulo sa ngayon, hindi yan papayag ng ganun-ganun lang. Oo. Ang ating Pangulo, susuriin muna yan kung ano ba yan, kung makakasama ba yung gusto nilang i-declare na face mask at saka yung lockdown. At sinabi na ng Pangulo natin, nung bagong pa lang siya, maulit man daw ang pandemic, hindi na tayo magla-lockdown. Oo, tama. At doon sa mga nakaranas ng nakaraang pandemic, siguro naman, natuto na rin ang mga tao. Oo. Kasi nga, wala namang silbi yung lockdown Nasolusyonan ba yung pandemic nung mag-lockdown? Di ba't lalo lang lumala ang sitwasyon? At saka sa totoo lang, yung pandemic nung nakaraan, kung babalikan natin yung pangyayari, hindi naman yun talagang delikado kung tutusin kasi COVID Yung COVID niya, sabi ng mga virologists ni Trump, kaya nga, nung kumalat na yung COVID na yun si Trump ang unang nag-react dyan, di ba? Pinatigil niya yung, winidraw niya yung ano niya sa WHO. Kasi nung malaman niya, doon sa kanyang mga virologists na pinatawag, it's only a flu. Trangkaso lang pala yan. Sabagay, sa totoo lang, ang trangkaso highly contagious. Kasi sa isang bahay na may trangkaso at merong nakausap ka dyan na may trangkaso, malamang, mahawa ka. Di ba? Highly contagious. Pero trangkaso lang. Ano ba katapat ng trangkaso? Paracetamol lang yan At kung totoo yung COVID na yan, ng mga nakaraang panahon, ako dyan, naniwala dyan Kasi bakit? Kasagsagan ng COVID, may trangkaso nga ako Oo, di dapat patayin na ako kung totoo yan. At kung alin pa yung mga na-hospital,
Ayun ang mga nangamatay. O, di ba? Kaya yan, kung mauulit yung ganyang sistema nila, puro kalukuhan lang pala yan, kung naniwala lang ang tao doon sa mga vlogger na nagsabi na fake lang yung pandemic, hindi na sana lumala ang sitwasyon. Kaso mas pinaniwalaan ng tao yung mga extreme media na nagpapakalat ng balita na puro pananakot. Sa totoo lang, ang nangyari nung panahon ng pandemic tinakot ng gusto, hindi lang ang Pilipinas, buong mundo. O, di ba? O, pero nung matauhan na, nung kumalat na talaga yung ano na fake news yan, ayun, unti-unti bumitaw na hanggang sa nawala na. Pero dito sa atin, nung mag-pandemic, tayo huling-huling bumitaw sa pandemic. Bakit? Pinagkakapirahan Oo, ginawa lang ang negosyo O yung nga sabi ng vlogger na nagbalita niyan, baka maulit na naman, gawing negosyo. O, di ba? Pero ang ating Pangulo, hindi yan kagaya ni Duterte. At saka yung ating DOH ngayon, alerto, inaalam. O, di ba? Saka kung magdidikta ang WHO sa atin, pag-aaralan ng Pangulo yung gusto nilang mangyari kung makakasama ba sa atin o makakabuti. Hindi niya ba agad susunggaban yun. Nung panahon ng pandemic, sa totoo lang kung pagsuko sa soberanya ang pag-uusapan, sinuko natin ang soberanya natin. Bakit? Hindi ba foreign policy na nasusunod dito? Yung sarili natin batas, wala na. Puro batas na ng WHO ang ipinatutupad. Foreign policy. Ang tanong, sinuko ba natin ang soberanya? Sinuko. Di ba? Kaya yan, dapat, ganyang marami ng natauhan sa ganyan, sana natuto na ang mga tao para wag na maulit yung mga pangyayari. Kasi sa totoo lang, yung COVID na yan, hindi naman lahat ng namatay dyan, COVID O bibigyan ko kayo ng sample. Yung pinsan ko nga na hangover nag-inuman nung gabi. Di kinabukasan may hangover, masama ang pakiramdam. Nagpunta ba naman ng ospital di sinwab test. Nag-positive sa COVID ang tarantado. Mga ilang araw, nabalitaan na lang namin kinremit. Dahil COVID, positive. Isipin mo yun. At saka ito mga idol yung vlogger si Dante Maravillas, kung nasubaybayan yung kanyang programa, yan ang number 1 pumukpok sa COVID. At researcher siya, nire-research niya. Sabi nga niya, kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, binigay niya yung mga link. I-research nyo to. Ni-research ko yung ibang link na binigay niya. Totoo nga na ang pandemic peke, hindi totoo. Depopulation pala ang naging ng pandemic. Pagbabawas ng tao. Dahil overpopulation na raw ang buong mundo. Di ba? Kaya nga, si Dante Maravillas din ang nagbulgar niyan na sa 100% vaccine na i-distribute sa bawat bansa, 10% doon may lason. Matitigok ang malas lang kung kanino mapatapat yung 10%. Di ba marami nga nangamatay sa vaccine na yan. Yun yung napatapat sa kanila yung may lason. Di ba? Kaya sana, natuto na sana ang mga tao sa ganyang sistema na wag na. Pero sa palagay ko talaga, iba na ang DOH natin ngayon. Hindi na yan. Tama nga yung paliwanag niya kanina, wag daw paniwalaan. Dahil yan, noong mga nakaraan taon pa pala yan, empax na yan. Kumbaga parang nire-replay na lang nila, inuulit. Para naman, gawin na naman panakot sa tao. Pero, hindi siya nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Parang mga bulutong parang mga, kung natatandaan nyo, nung nauso noon yung sakit na parang ganun At saka yun, kung hindi ka lang naman talaga didikit sa kanya hindi ka mahahawa. Kaya nga sabi ko nga, kung yan kakalat sa bansa natin at lalaganap, yung mga taong epektado niyan, na mga may sakit na ganyan, at nakita sa kalsadang pagala-gala, damputin. At yun ang i-quarantine. Diba, tama? Para wag makahawa. Bakit mo may lockdown yung bansa? Kung sino lang yung may epektadong tao, yun ang pagdadamputin, dalhin ko saan. Kaya nga ito nakakatuwa lang isipin kung ano-ano lang naman ang gusto nilang palabasin Kung mabuti na lang ang DOH natin, hindi kagaya ni Duque. Ay kung kagaya ni Duque, ang DOH natin,
Malamang yung face mask na yan, pagkakakitaan na naman yan. O hanggang sa face shield. O, di ba? Tama? Wala namang kinalaman yung face mask doon sa Mpox na yan eh. Kung face mask ka eh, sa balat yung sakit. Di ba? Yung talagang COVID na yun, pwede ka mag-face mask doon kasi trangkaso nga eh. Pag nahingahan ka ng may trangkaso at kaharap mo siya, sigurado, mahahawa ka at magdadala ka sa bahay nyo. O, hindi kagaya nito, huwag ka lang talagang sadyain na gusto kang hawaan, diyapusin ka. O, yun. Kaya nga, yung mga kumakalat na balita, sabi nga nung ano, huwag na kayong maniniwala sa mga ganung mga fake news. Diba? Eh, kung totoo man yan, kaya nga mungkahi ko, kung totoo yan, damputin yung mga kumakalat na may sakit na ganyan, yung mga pakalat-kalat sa kalye. Madali mo naman makikilala yung may sakit na ganyan eh. Nakikita mo sa kanyang balat eh. O, diba? Kaya yun, sana yung mga tao, huwag agad magpapanik sa mga ganung klase ng balita. Kaya nung sa bagay, yung COVID na yan, talagang nayanig ang buong mundo. Dahil doon sa pananakot na ginawa ng WHO. O, di ba? Sipin mo yung mga pinapakita sa stream media eh. Pag manahawakan ng may COVID yung isang bagay at nahawakan mo yun, tapos ka na. Gagapang sa'yo yung COVID. O. Eh, nung pinaliwanag ng mga virologist ni Trump eh, yung COVID eh, trangkaso lang pala. Pagkatapos eh, sabi nga nung paliwanag ni Dr. Shiba, na ano ko yun eh, na-research ko yun eh, saka si Dr. Mutar, sabi niya, yung virus sa katawan natin, mula sa tuktok ng bumbunan hanggang sa talampakan, nasa 380 trillion. O, isipin mo yun. O, tapos sabi niya, yan ang puno protection sa ating katawan. Ba't ka matatakot sa COVID? Eh, nasa katawan mo mismo yung COVID. Isipin mo, wala pa palang panahon ng COVID eh. May COVID na tayo. O, nasa katawan na pala natin yan at saka nasa paligid. O, tapos sabi nga niya, ba't ka matatakot sa COVID? Eh, nasa katawan mo yan. Kaya pala, nung panahon ng COVID, may mga lumalabas na balita na asymptomatic ka. O, pero, may COVID ka, hindi mo lang nararamdaman dahil malakas ang katawan mo. O, kaya mong kalukuhan yun, asymptomatic daw. Yung pala eh, hindi pa panahon ng COVID, may COVID na tayo. O di ba, yung si Dr. Pabunan, ha? Magaling na doktor yon. Nag-offer siya ng mga gamot na para pangontra niya sa COVID. Tinangkilik ba? Hindi. Ibinan nga eh. Tapos yung sarili niya clinic at saka yung ano niya, pinasara eh. O, bakit? Eh may order ng WHO eh. Sila magsusupply ng gamot sa COVID. O pagkatapos, sabi pa nga, hindi pa rin natutuklasan yung gamot sa COVID. O, yun pala naman, hindi mo talaga pwedeng patayin yung COVID sa katawan mo. Bakit? Pag pinatay mo yun, pati ikaw, patay din. O, di ba? Pag kinontra mo talaga yung COVID, na para mawala sa katawan mo, pati ikaw, mawawala sa mundo. Eh, kasi nasa katawan mo yan eh. Di ba? Tama? Kaya yung kalukuhan ginawa ng WHO, na natuto na sana ang tao at natauhan na. Hindi na nila kayang linlangin. Lalo yung mga pangulo ng mga bansa, dapat huwag magpapalinlang. Kaya nga si Trump, bumitaw siya sa WHO, nung malaman niyang kalukuhan yan eh. O maging si Putin, o yung presidente ng Russia, di ba? Nung pinasuri niya yung COVID sa mga ospital. O, pumunta siya sa mga ospital, siniyasat yung mga ospital, hindi siya nakasuot ng pang-astronaut. At pinahubad niya pa yung mga suot ng astronaut sa ospital. O, kalipas ng ilang araw, yung pinaka-park nila, binuksan na. Dinumog na ng tao. Bakit? Nalaman, hindi pala totoo yung COVID eh. Hindi totoo yung pandemic na yan eh. O, di ba? Sabi nga nung mga virologist na nagsalita sa ganyan, ang virus natin nasa 380 trillion. Tapos yung bakterya ng ating katawan, 60%. Kaya nga sabi niya, ingatan nyo na magkasakit kayo dahil yung 60% na bakterya sa katawan natin, kapag nagkasakit ka, lalala yan, tataas yan. Pag umabot yan ng mga 70, 80, hanggang 90, tapos ka. Oo, maaari mong kamatay. Kaya, yun. Eh, ang trangkaso, kung tutusin, dali lang naman yan.
Paracetamol nga lang ang katapat eh. Yan, ikukwento lang naman natin dahil nga doon sa napapabalita na namang MPAX na yan na may mga nagmumungkahin na kailangan gumamit na naman daw ng face mask. Di ba? Anong kinalaman ng face mask doon sa MPAX? Hindi naman sabi nga nung taga-DOH natin, hindi naman siya airborne. Ba't magpe-face mask? Yun. At saka ang ating Pangulo, nung bagong upo siya, sinabi na niya, maulit man daw ang pandemic, hindi na tayo magla-lockdown. Kasi yan nga nagpalugbok sa bansa natin eh. Sipin mo, pag nag-lockdown ka, lahat ng mga trabaho, paralisado. Wala eh. Stay at home, bawal lumabas. Di ba? Kaya nga nung panahon ng pandemic, maraming natakot eh. Tapos, ang pinatutupad dito sa atin, lahat ng buong mundo naman, hindi lang sa atin eh. Foreign policy na batas ng WHO. Sila nagbibigay ng batas na para ipatupad. Sabi nga ni Dante Maravillas, yung kumukontra dyan sa COVID eh. Baka hindi nyo napapansin, tinitraining na tayo sa gusto nilang mangyari. Kasi nga naman, kapag napasunod na tayo doon sa mga gusto nilang mangyari, pag i-declare nila yung one world government na gusto nilang mangyari, under na tayo, kuha na tayo. Di ba? Ito mo, pinapa-implement na nga dito sa atin nung panahon ng COVID, yung tinatawag na New World Order. Di ba? May New World Order na silang policy. Kaya ano sabi ni Dante Maravillas habang nagbablog siya ng ganyan kung diskumpiyado kayo sa mga sinasabi ko, i-research ninyo. Yun ang kamalian ng ibang tao, hindi sila nag-research. So, mang-ayon lang sila doon sa deklarasyon ng WHO. Di ba? Kaya ako ni-research ko, kaya doon ko rin nalaman, hindi pala yan totoo. Kasi nga, nasampulan nga yung bayaw ko eh. Meron siyang history sa high blood. 2 beses siya inatake. Ay, nung time na pangatlong atake sa kanya, panahon ng COVID. Na-COVID. Dineclare siyang COVID. Ikikremate. Hindi pumayag yung mga hipag ko. Kasi bawal sa amin sa iglesia yung cremation. Kaya 10 oras ng gabi, paglabas ng ospital, diretso sa sementeryo. First time na nakapaglibing sila ng gabi. Alas 9, alas 10 ng gabi. Ang dilim-dilim nga daw sa sementeryo eh. Wala kang magagawa kailangan dilibing. Hindi rin nakatanggi yung mga suportorero doon. Dahil order eh. Yun. Tapos ang nakakatawa pa, kaya hindi ako naniniwala yung COVID na yan kasi yung kasabay nung bayaw ko na dineclare ng COVID, yung bata, nalunod. Nalunod yung bata. Nagalit nga yung pamilya nun eh. Kaya na wala magagawa eh. Kasi yun ang batas eh. Ba't di ko COVID dyan? Nalunod dyan. Kaya alam mo, sabi ng doktor, kaya yan nalunod, tinamaan ng COVID sa tubig. Kamong kalokohan yun. Di ba? Puro kasi nungalingan eh. Tapos yung barkada namin, napako, na yung paa niya, nakatapak siya, namaga. Kumbaga parang na-infeksyon. Di pumunta siya ng ospital para ipagamot. Para umimpis yung pamamaga. Pagdating daw doon niya doon isuswab test siya kasi mataas yung lagnat niya eh. Dinitiklan na COVID siya. Tapos, i-admit. Doon nga ako natawa sa kwento niya eh. Sabi niya, Kuya Boy, mas natakot ako sa COVID kaysa sa sakit ng paa ko. Nakangaraw siya, paano siya nakatakbo palabas eh. Mula daw doon sa loob ng ospital, tumakbo siya talaga palabas. Inabol pa raw siya ng mga astronaut. Yung kasuotan kasi ng mga nasa ospital, mga frontliner ng ospital, nakakatakot. Para mga astronaut, di ba? Sabi niya palibasa naka-astronaut sila, mabagal sila tumakbo, hindi nila ako inabutan. Pero bumilib ako, sabi niya, hindi ko naramdaman yung sakit ng paa ko. Samantala sabi niya, nung papunta pa lang ako roon, halos di ako makalakad. Paingkang-ingkang. Natatawa nga ako doon sa kwento niya Sabi niya nung papunta ako ng ospital, halos di ako makalakad. Pero sabi niya, nung dineclare na iko-COVID ako mas kinatakutan ko yung COVID eh. Takbo raw siya palabas, nagtaka rin daw siya, paano niya nagawang tumakbo eh. Ang sakit ng paa niya, hindi niya naramdaman eh. Di ba? Sabi nga niya, pagka meron ka pa ng
emergency kinakatakutan. Yung di mo kayang gawin, magagawa mo. O, isipin mo nga naman, namamaga pa mo, makakatakbo ka ba nun? Pero sa takot niya, na iko-COVID siya, makatakbo siya palabas. Hindi nga daw umabot yung astronaut eh. Siguro, nung hindi siya maabutan, pinabayaan na siya. O, ganoon. Kaya yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga sa nangyaring kasaysayan nung panahon ng pandemic. Di ba? Mabuti na lang itong WHO natin ngayon, itong DOH natin, eh hindi na basta-basta sumasakay doon sa mga kung anong issue. Oo, hindi kagaya ni Duque. Kasi nung panahon ni Duterte, pinaubayan ng ating presidente ang ating batas kay Duque. Oo, kasi si Duque nasa health. Oo, di ba? Sabi niya, si Duque batas natin ngayon. Bakit? Siya nakakaintindi ng health eh. Kaya pinaubayan. Ang ginawa naman ni Duque, inabuso. O, di ba? Lalong tinakot ang mga tao, lalo yung kanyang yung yung babae na panayang announce ng COVID. Puro pananakot. Kaya nga, isa rin sa kumontra sa COVID nung panahon ni Gwen Garcia. Oh, isa rin sa kumukontra yan sa COVID. Kasi hindi siya naniniwala dyan eh. Sabi niya, pesting COVID yan. Oh, di ba? At tama rin naman yung kanya. Kung totoo yung COVID, may mga hospital tayo. Bakit hindi dalhin sa hospital? At kung mamamatay nga naman, kahit hindi COVID, mamamatay ka. Talagang mamamatay ka, di ba? Tama. Yun. Kaya nga, yung panahon ng COVID, nung natauhan ng mga bansa-bansa, yun, umitaw na. At marami namang bansa din na hindi talaga sumunod dyan. O yung mga Madagascar, Taiwan, hindi nag-lockdown ng Taiwan ha. Tapos may napabalita pa, meron lugar sa Amerika na hindi nag-lockdown. Oo, at yun ang dinadayo ng mga tao. Yung beach, may beach dun eh. Oo. Isipin mo dito sa atin, yung dagat. Ha? Gamot ang tubig sa dagat, lalo na yung hangin. Binawal. Dahil nga, may COVID. O, di ba? At saka yung mga gusto nilang ipatupad, lalo makakasama sa tao. Doon natupad yung salita ng Diyos na babaliktad ang isip ng mga tao. Yung masama, gagawing mabuti. At yung mabuti, gagawing masama. O, bakit? Lockdown, nakakasama sa tao yan. Bakit? Stay at home. Kailangan mo makalabas, makasagap ng sariwang hangin, saka nung sikat ng araw, ay bawal. O. Baliktad nga. O, yung face mask. May nagpaliwanag niyan na hindi po pwede yung face mask na buong maghapon na sa mukha mo. Kasi yung carbon dioxide na binubuga mo, hinihigop mo pabalik. O. Diba? Tapos sabi niya, ang nakakasama dyan sa stay at home, yung carbon dioxide sa loob ng bahay nyo, kung ilang kayo dyan, umiikot-ikot yung carbon dioxide, kayo hinihigop nyo. Bakit? Hindi kayo makalabas eh. Wala kayong nasasagap na sariwang hangin, kundi yung hangin doon sa loob ng bahay nyo. Kaya nga yung mga makakasama sa tao, yun ang pinapatupad, baliktad, natupad yung nakalagay sa Biblia, babaliktad ang isip ng tao. At maraming sumunod. Bakit? Pag hindi ka sumunod, huli ka, kulong ka. Oh. Kaya nga sabi ni Gwen ako walang nalabag sa konstitusyon natin, pero kayo, marami. Bakit? Ay unang araw nilabag yung karapatang pantao, yung human rights. Eh sabi nga niya, kahit may COVID, hindi mo dapat labagin yung karapatan ng tao. Kung anong gusto niya. Diba? Siya ang magdadala nun eh. Mamatay man siya sa COVID hindi mo na problema yon. Ayun, kaya nga, yan, sana, yung nangyari nung nakaraan, moral lesson na yan sa atin. Oo. At ang mga Pilipino sana, kung mauulit ang pandemic, huwag na sumakay doon sa mga nakakatakot na mga pinapakita nila. Pag-aralan nila, i-research nila. Kung totoo ba yan o hindi. Yan ang mabigat sa tao nung panahon ng COVID, hindi nag-research. Kaya nga sabi ni Dante Maravillas, yung nagbulgal-bulgal ng COVID na yan, kung hindi kayo sabi niya naniniwala sa sinasabi ko, i-research ninyo. Binigay pa niya yung mga link. Oh. Si Dante Maravillas, vlogger yun, magaling yun. Oo. Sa kanya ko nga napakinggan yung mga pangyayari na sabi niya doon sa pagbablog niya yung mga may panukala ng COVID na yan, gusto nilang pagharian ang buong mundo, sakupin ang buong mundo. Oo, kaya nga, nagbigay na sila ng New World Order.
Mabuti na lang, hindi nga nagpatuloy. O, tsaka sabi niya, yung Agenda 20, yung Agenda 30, pag sabi niya na ano yung Agenda 30 na yun, nakakatakot yun, walang kapatid, walang magulang, wala lahat. O, isipin mo yun, kapatid mo, papatayin mo, magulang mo, papatayin mo. Matupad lang yung order. Diba? Meron na sila pinapatupad ng New World Order. Ano ba yung mga New World Order na pinapatupad nila? Isa na nga yan, social distancing. Travel pass. Oh. Sabi niya, tinitraining na tayo. Yung travel pass, di ka makakapunta sa ibang lugar pag wala kang travel pass. Oh. Yung social distancing. Social distancing, sa military ginagamit yan eh. Oh, military ano yan eh. Oh, pag dinipa mo yung kamay mo sa harap ng ganon, dinipa mo sa tagiliran. Yun sa likod mo, ganon din. O, di ba? Ayun ang social distancing. Ayun tanong, makakadepensa ba yun? Yung social distancing, kung talagang totoo yung COVID. Marami nga nagsasabi, kahit yung face mask eh. Kung hindi rin lang gas mask ang gagamitin mo, at airborne yan, hindi ka madidepensahan ng face mask. O, di ba? Kaya kalokohan eh. Kaya yung ibinalita ng vlogger na balak na naman ipalaganap yung face mask, mabuti lang, may nagbalita ulit sa stream media na huwag daw paniwalaan yun, fake news. O, di ba? Bagay, sa totoo nga naman, anong kinalaman ng face mask? Ay sakit sa balat yung kumakalat. O, di ba? Bakit magpe-face mask? Sabi, mga simbahan, palengke, kung saan yung mataon lugar. O, yung mga mataon lugar, yung mga nasa frontliner dyan, ang siya sa atin nila, kung sino yung may sakit na ganun. At yun ang damputin. O, makikilala agad eh. Lumalabas sa balat eh. Di ba? Tama? Yan. Binabalik-aral lang natin yung mga nakaraan dahil nga marami ang naloko at marami ang nabudol dyan sa pandemic sa pamamagitan ng COVID. Isipin mo yung COVID nila eh. Sabi nga ni Dr. Pabunan eh. Nag-aaral pa lang ako ng medicine. Pinag-aaralan na namin yung COVID, coronavirus yan, na nasa paligid natin. At the same time, nasa katawan natin. Oh. Kaya ngayon, asymptomatic na sinasabi nila. Asymptomatic ka, may COVID ka. Bawal ka rin umano dahil baka may mahawa sa'yo na mahina ang katawan. Kaya mo lang daw hindi nararamdaman, malakas ang katawan mo. Ay paano nga naman yung mahinang katawan na makakaharap mo? Oh. Di ba? Yung pala naman, wala pa, hindi pa panahon ng COVID, may COVID na tayo sa katawan. Yan nga yung coronavirus. O, di ba? Yun. Kaya ngayon, nung magkabukuhan na, wala na. Parang bulang naglaho yung COVID. Ngayon, umiisip na naman sila ng ibang paraan para matuloy na naman kung anong pandemic na naman ang gusto nila mangyari. Pero sana, natuto na ang tao at nasanay na. Nagkaroon na ng moral lesson. O, kasi nga, hindi matututo ang isang tao kung hindi magmumula sa pagkakamali. Di ba? Ganon. Kaya, ano man ang ipaiiral nila ulit siguro na pandemic, hindi na yung paniniwalaan. Lalo yung mga presidente na nabudol. Dami presidente binudol nila. Ay mabuti si Trump, patunog. Pinasuri niya agad. Ganon din si Putin. O. Kaya ang US at saka itong Russia talagang matatalino yan eh. Hindi yan basta-basta ano doon sa mga ano eh. Nung pinasuri, nagbukas agad yung park ng Russia, yung kilalang park na pinapasyalan. Kaya nasa US, hindi agad nahupa yung kaguluhan, pero nagkaroon ng malaking gulo doon. Sipin mo, nagkaroon ng panic buying doon. Di ba? Sa galit ng mga black American, di ba? Pinasok yung mga mall. Giniba. Oh. Malaking perwisyo ginawa ng WHO sa pamamagitan ng COVID na yan. Kaya siguro ngayon, hindi na paniniwalaan yung WHO. Dahil nabudol na nila ang buong mundo eh. Siguro iisip niya sila ng ibang paraan naman. Kahit si Tedros. Oh. Alam mo si Tedros, si Dante Maravillas din ang nagbulgar niyan. Na-research niya. Hindi naman pala yan talaga doktor, si Tedros. Tapos, director ng WHO. Oh, di ba? Hindi naman pala talagang doktor yan, veterinaryo pala yan. Oh. Tapos naging director ng WHO.
Kaya si Dante Maravillas, yung vlogger, ang nagbulgar niyan. Pero hindi rin pinaniwalaan ng tao. Magiging direktor ka ba nga naman ng WHO kung hindi ka talaga doktor? Kaya nga may mga dalubhasang virology sa Amerika, hinamon niyan sila eh. Yung mga taga-WHO, hinamon sila ng isang sa bayan na i-discuss nila tungkol sa virus na yan. O, di ba? Walang tumanggap ng hamon. Kahit si Tedros, paano tatanggapin ni Tedros yung hamon? Hindi naman siya talaga doktor, di rin siya virologist. O, kumbaga, kinasangkapan lang din siya ng WHO para siya magkiyaw-kiyaw-kiyaw tungkol doon sa COVID. Sila ni Bill Gates. O, di ba? Ayun na magkabukingan. Wala, effect. O, di ba? O, paano? Salamat na marami mga idol sa maikling kwentuhan natin sinamahan nyo ako. Yan naman pinagkwentuhan lang naman natin dahil nga doon sa napanood natin vlogger at saka yung napanood natin balita kanina. Huwag daw paniwalaan yan, fake news. Oo, ayon sa balita. Sa stream media mismo, sinabi yan, fake news. Kung may mga magkakalat daw na balitang ganyan, huwag niyang paniwalaan. Magaling ang WHO natin. Nagbibigay agad siya ng kung fake o hindi. O, di ba? Hindi kagaya nung panahon ni Duque. Pag may nasagap na balita sa WHO, itapakalat na. Pag may nagkiyaw-kiyaw si Tedros o kaya si Bill Gates. Oh. Ngayon, hindi na sila pwede magkiyaw-kiyaw na gano'n. Bistado na sila eh. O, paano hanggang sa muli mga idol. Kalimutan muna natin yung napapanahong issue tungkol sa reconciliation ng ating Pangulo. Na-vlog ko na minsan yan. Sinundot lang natin itong tungkol sa kumakalat ngayon daw na sakit. Yung pala, matagal na yun. 2022 pa pala yun. O, kumbaga parang nire-repaso lang nila. Kaya nga may mga hinalang iba, baka gagawin ng panakiputas yan sa mga nangyayari ngayon. Isipin mo, magulo na nga sistema ng ating bansa, dadagdagan pa ng ganyan. O, di ba? Paano Ito pong muli, inyong lingkod, si Boyet. Pansamantala nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!